Mula kay Trending News Philippines, no? Mula kay Philippines Trending News, mga tol. Kakapasok lang, grabe to. Buong mundo umalarma. Pinas, Taiwan at China nagkakagulo. West Philippine Sea, delikado na, mga tol. Alamin natin tong mga balitang to na kinumpile ni Philippines Trending News, mga tol. Bigyan natin to ng reaction video ngayon. Pero syempre, hinihikayat kita kung bago ka pa lamang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell, mga tol. At para mas ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Ipinaliwanag ngayon ang Office of Solicitor General, partikular na ni Solicitor General Minardo Guevara, na nasa pagpapasya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsasampa ng environment charges laban sa China, kaugnay naman sa umunoy paggamit ng kanilang mga mangingisda ng cyanide dyan sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Yes, meron naman talagang desisyon dyan si PBBM. Siyempre, bago ka magsampa, para hindi ka naman katawa-tawa, kailangan kumpleto muna siya ng ebidensya, di ba? So yun nga yung kailangan asikasuhin ngayon ng mga kinauukulan. Alangan na si PBBM pa maghanap ng ebidensya, di ba? At tinatrabaho na yon. Kapag meron na tayong sapat na pinanghahawakan, dokumento at ebidensya, mga tol, na China nga ang nasa likod ng pagkasira niyan sa pamamagitan ng cyanide fishing dito sa West Philippine Sea, mga tol, yan. Tignan natin ang magiging aksyon ni PBBM, mga kapatid. Ginawa ng Solicitor General ang naturang pahayag bilang tugon na rin sa naging anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ikukonsidera ng pamahalaan ng paghahain ng kaso laban sa China kung mapapatunayan na gumamit talaga ng cyanide sa pangingisda ang mga Chinong na mamalakaya sa naturang bahagi ng karagatan na saklaw ng West Philippine Sea. Okay, so pag nakasuhan sila, ano naman na magiging parusa nun? Diba? At ano magiging parusa kapag napatunayan, mga tol? May magagawa ba ang International Court, International Tribunal o UNCLOS, mga tol? Diba? Ang tagal na nga silang winawalang bahala ng China, wala naman silang nagagawa eh. Yung pagtawid pa lang ng China dito sa ating exclusive economic zone, yung mga ginagawa nilang mga dangerous maneuvers, o diba, kalabag na sa batas yun eh. Ano bang nagagawa ng korteng yan, mga sinasabing international law? Parang batas lang sila sa hangin, no? Saad pa ni Solicitor General Guevara na ang mandato ng Office of Solicitor General ay magrepresenta ng mga legal at ganun din yung mga legal options ng gobyerno ng Pilipinas. Subalit ang desisyon para naman simulan ang anumang legal battle ay nakadepende mismo sa Pangulo ng Republika sa pamamagitan ng konsultasyon sa National Task Force on the West Philippine Sea. Ipinunto rin ng top lawyer ng pamahalaan na dapat maberipika muna ang mga aligasyon bago magpatuloy ang Pilipinas sa paghahain ng mga kaso kung saan isa sa mga ikinukonsidera ay ang paghahain ng reklamo para sa environmental damages. Sakali namang makumpirma ang iligal na mga aktibidad ng mga mangingisdang Chino doon sa nasabing bahagi ng karagatan, makikipagtulungan ng Office of Solicitor General sa iba pang ahensya ng gobyerno para naman bumalangkas ng legal na aksyon na dapat suportado rin ng matibay na ebidensya na may haharap sa paglilitis ng anumang international tribunal. Iba yung mga international tribunal na yan, mga tol. Paglilitis, nagkaroon na nga ng hatol ang International Tribunal, mga tol. 2016 na pinawalang visa ang claim ng China. May nagawa ba sila? Andiyan pa rin ang China, oh. Hindi naman nila napaalis. Diba? Wala namang nangyari. Hindi nga kinikilala ng China yung hatol ng International Tribunal. O sige, halimbawa, nagsampa tayo ng kaso. Napatunayan at nahatulan sila ng International Tribunal. Ano sasabihin ng China? Hindi namin kikilalanin yan. O ano magagawa ng International Tribunal? Wala nga. O tayo naman ngayon, nagsayang tayo ng panahon. No? Alam niyo, mga tol, no? Oo, tama. Dapat natin talaga silang ireklamo. Dapat natin talaga silang sampahan kung ano man yung pwedeng isampa natin. Pero sana, mga tol, no, magkaroon din ng ngipin, no? Na magkaroon din ng pangil yung international law, international tribunal na yan. Kasi hanggat wala silang lakas, wala silang puwersa, o wala silang enforcer para i-enforce yung batas-batas nila, kunyari, mga tol, hindi natin mapapaalis ang China rito, mga tol. Ano na magiging sagot dyan? Gera na lang talaga. Labanan na lang talaga yan, mga tol.
Kasi unang-una meron ngang international law, hindi kinikilala ng China. Ano nagagawa ng international law? May international tribunal na nagkaroon na tayo ng 2016, 'di ba? Nanalo tayo diyan o tinanggap ba ng China yung pagkapanalo natin? Hindi, andiyan pa rin sila. So wala ring nagawa, 'di ba? Walang kwenta mga tol. So ano mangyayari diyan, 'di ba? Saan pupunta yung reklamong 'yun? 'Yun ang tanong natin mga tol. Anong kakahahantungan nung reklamong 'yun? Wala, nagsayang lang tayo ng resources. Samantala sa iba pang balita, nanindigan naman ang Department of Justice na hindi kukonsintihin ng gobyerno ng Pilipinas ang paggamit ng cyanide ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Dapat naman Sa talaga isang eh. statement, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi nila kukonsintihin ang anumang aksyon na nakakasira sa kalikasan o nagbabawal sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Ginawa ng kalihim ang naturang pahayag bilang tugon na rin sa mga ulat na gumagamit umano ang mga mangingisdang Chinese maging na mga Vietnamese ng cyanide sa pangingisda sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoals sa West Philippine Sea. Saad pa ng Department of Pero mo, ang layo na niyan sa Vietnam, ang layo na sa China yan. Sino nakakawawa? Kaninong bakuran yung nasisira? Sa atin, mga tol, wala tayong nagagawa. Oh. Justice Chief na aktibong sinusuportahan ng kanilang ahensya ang iba pang ahensya ng gobyerno sa pagkalap ng mga ebidensya at matibay na legal case laban sa mga nasa likod ng mapaminsalang gawain. Bago pa nga pumutok ang ulat kaugnay sa paggamit ng ilang banyagang mangingisda ng cyanide sa naturang bahura, inalala ni Secretary Remulla na aktibo na itong katuwang ang Department of Justice sa nagpapatuloy na pag-aaral ng posibleng legal action ng ating bansa laban sa China. Kaugnay naman yan sa kumpulan noon ng mga barko ng Chinese Coast Guard malapit sa Rizal Reef at Escoda Shoal na nagresulta nga sa malawakang pagkasira ng coral reef doon sa naturang lugar. Binigyang diin pa ng kalihim na nagsasagawa na ang Department of Justice na pag-aaral nito kaugnay sa legal remedies sa pamamagitan ng pangangalap ng mga ebidensya at pakikipagtulungan na rin sa mga marine scientists ng ating bansa para matukoy ang lawak ng pinsalang idinulot ng iligal na aktibidad sa naturang mga bahura. Biruin nyo mga tol dito nyo makikita kung gaano kahina ang Pilipinas. Ito mamaya papanoorin natin to ng bahagya. Etong kay Janjan. Kasi may nangyari sa Taiwan at saka sa China, no? Yung mga mangingisdang Chinese pumasok doon sa karagatan ng Taiwan, hinabol sila ng Coast Guard at sa pagtakbo nila mga tol, nalunod, no? Yung dalawang mangingisda nila. Mga tol, dito sa Pilipinas, pumapasok yung mga banyagang mangingisda, no? Kinukuha na nga nila yung mga isda natin dito sa West Philippine Sea. Nilalason pa nila. Nagagawa ba nila yan sa ibang bansa? Hindi. Ang tibay ng ibang bansa mga tol, pag pumasok ka, halimbawa na lang Pilipinas mga tol, ilang beses na nating nabilitaan mga mangingisdang Pilipino, pumasok no sa ibang karagatan, sa karagatan ng Indonesia ba o ng Vietnam mga tol, hinuli sila. Ganon sila kabantay sarado sa karagatan nila. Tayo mga tol, hindi na nga natin sila napapaalis. Hindi pa natin nababantay ang nilalason na pala yung karagatan natin. Napakaano natin mga tol, no? Hindi yung siguro ngayon, no? Kasi ngayon natin nababalitaan yan eh. Anong ginagawa ng mga nakaraang natin? Ay, nako, ang hirap na lang magsalita mga tol. Sige, ipagpatuloy natin to. Panoorin natin tong reaction naman ni Sangkay Janjan dito sa kaguluhan sa China, Taiwan. Ito, napanood ko na tong balitang to sa Wayon. So, tingnan lang natin yung kanyang reaction. Ang China ngayon at Taiwan, mga sangkay, nagkakaroon na po ng tumitinding tensyon, no? At hindi po ito inuurungan ng Taiwan. Kung kaya't mga sangkay, isa po sa mga kalukuhang ginawa nitong Chinese Coast Guard ang hindi po pinalampas ng Taiwan. Kasi, biruin nyo, no? Hindi pinalampas ng Taiwan. Sa atin mga tol, hinahayaan lang natin, binubomba tayo ng water cannon, hinaharang tayo, binabangga tayo mga tol. Pero ano tayo? Anong ginagawa natin? Wala. Hinahayaan natin kasi ayaw natin mag-escalate. Yun ang lagi nating, kumbaga magic word yun eh. Magic word natin kasi ayaw natin mag-escalate, no? Pero naiintindihan naman natin. Baka nga naman kasi talaga mag-escalate eh. Pero in history mga kapatid, kung titignan mo yung China, 70 years na nilang binabantaan itong Taiwan. Wala naman silang nagagawa. Sa iba, yung ibang mga bansa, Indonesia, Vietnam, yung ibang mga bansa mga tol, bakit kahit na pag pumasok yung China sa kanila, pinapalayas nila, bakit hindi naman nag-e-escalate yung tension?
Sa atin lang ba nag-e-exist yung escalation na ganyan? Ewan natin, no? Tuloy natin. Dinudot-dot na po ngayon ng Taiwan itong mga puwersa mula po sa China. Gaya po nito, China's Coast Guard intercepts Taiwanese tourist vessel. Nagkakabalian ng mga sangkay. Tapos ito naman bagong balita. Ngayon lang, Chinese Coast Guard boat driven away by Taiwan as tension, habang tumataas daw po ang tensyon. So, pinalayas nitong Taiwan. On Tuesday, Taiwan drove away a Chinese Coast Guard boat that entered waters near its sensitive frontline islands. The incident Ayan, mga sangkay. Pinalayas po ng Taiwan. Diba? No? Nagagawa nilang palayasin ng mga tol. Kung titingnan mo sa mapa, no? Napakaliit lang ng Taiwan, mga tol. Malaki pa buong Luzon dyan. Napakaliit lang ng Taiwan pero ang lakas di ba? Ay nako, nakakainggit ng mga ganyan. marked a rise in tensions a day after China's Coast Guard boarded a Taiwanese tourist boat that a Taiwan minister said had triggered panic. Here's all you need to know about this incident now. Okay, tignan po natin. Kasi, nagiging usap-usapan ito ngayon. Okay, may naganap kasi. Bago itong pangyayari mga sangkay, meron pong naganap na parang isa pong Chinese na nalunod dyan po sa may karagatan ng Taiwan. Now, a Chinese Coast Guard boat numbered 8029 entered Taiwan's waters near Kinmen on Liit lang ng Taiwan, no? Tingnan nyo to. Diba? Tuesday morning. Kinmen Really? is administered by Taipei but located just 5 kilometers from the mainland city of Xiamen. Sobrang lapit lang yan. Nakikita nyo to? Itong nasa baba, mga sangkay Pilipinas po yan. Sobrang lapit lang yan sa atin. Kaya kapag nagkaroon ng digmaan, kaliit-liit lang po yan pero pumapalag po yan sa China. Oo, pero yung mo tignan mo. Kasi laki lang sila nung star na to. Oh. Diba? Napakaliit lang yan mga tol. Pero yung lakas nung tapang ng loob nila, yung pagiging nila, yung makabansa nila, anda nilang ipagtanggol yung bansa nila, yun yung nakakabilib doon mga tol. Diba? Bakit mo katatakutan yung malaking bansang nang bubuli sa'yo to the point na nasisira na yung karagatan mo, wala ka pa rin nagagawa Pilipinas? Diba? Tayo mga mamamayan lang tayong Pilipino mga tol. Wala rin tayong magagawa dyan kasi nga ano lang tayo mga tol ordinaryong mamamayan lang tayo. Hindi tayo yung tipong nasa posisyon para ipag-utos o mga Coast Guard magpakatigas kayo. Diba? Sasabihin ng iba, ba't di ka mag-Coast Guard? O pag Coast Guard ka na, magagawa mo ba yung gusto mong gawin? Diba hindi? Susunod ka rin sa mga nakatataas sa'yo. Alam mo yung mga Coast Guard natin mga tol, pipiko na rin yung mga yan. Kung sila lang ang masusunod, pinalagan na nila yan. Yung AFP, yung Navy natin. Malupit yung mga matatapang yung mga yan, mga tol. Handa nilang ibuwis yung nila, sarili nila. Pero syempre, meron yan chain of command Diba? Meron yang sinusunod. Hindi nila pwedeng gawin yung gusto nilang gawin. Hindi sila pwedeng manguna, magbida-bida. Diba? Ang problema mga tol, dito sa ating gobyerno naman, ang damot-samot-saring opinion. May mga gustong pumalag, may mga ayaw, ang daming sinasabi, daming kinakatakutan. Alam niyo yung mga tol, wala tayong pagkakaisa pagdating sa bagay na ganyan. Tapos may pro-China pa, isa pa sa mga nanggugulo rito. Nako. O, diba? Ganun po katindi itong Taiwan. Taiwan's Coast Guard said it dispatched a boat and used radio and broadcast to drive away its Chinese counterpart, which left the Ayan o. Taiwan Coast Guard dispatches boat, uses radio and broadcast. area an hour later. Last week, 2 Chinese crew members died after a boat capsized near Kinmen. Ayun, ito nga. Ito yung umpisa mga sangkay ha. Dalawang Chinese crew members. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na kung kaya tumindi ang kaguluhan dyan, dahil nga po sa dalawang Chinese na ito. Kaya, Diba? May dalawang Chinese na mangingisda na pumasok, illegal na pumasok sa karagatan ng Taiwan. Kaya ayun, hinabol sila ng Taiwan Coast Guard. Dito sa Pilipinas mga tol, tayo ang hinahabol ng mga mangingisda. Baliktad no? Tayo ang hinahabol mga tol. Tapos nilalason yung karagatan natin. Diba? So hanggang dito na lang muna mga kapatid, na panood na naman natin yung balitang yan mula sa Wayon mga tol. No, tinignan ko lang ng bahagya yung reaction dito ni Sangkay Janjan. Bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo
sa kilos natin, no? Tayo ba ay nararapat talagang magmay-ari nitong karagatan na to? Kaya ba natin siyang ipagtanggol? Tulad nga ng sinabi ko nung nakaraang reaction video. Kung nagsasalita lang yung yung West Philippine Sea. Sabi niya, Pilipinas, inaangkin niyo ako sinasabi niyo, sayo ako pero ipagtanggol niyo naman ako sa mga gustong umagaw sa akin, sa mga sumisira sa akin. Sirang-sira ni West Philippine Sea dahil sa ibang bansa o yung China, napakalawak na nasinira niya sa West Philippine Sea. Pilipinas, pagtanggol naman. Diba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.